Hello mga palangga, magandang gabi Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, breaking news tayo. Okay? Breaking news, ang PIDEA, mga kababayan, nakatanggap tayo sa ating puting ahas, grabe sabay-sabay pong dumating ang ating impormasyon mula sa Senado. Nakakaloka, kahit ako naloka ako mga hitad. From the Office of the President, actually sa office ng Malacanang Records. Okay? Ano ang nahagap nating balita na hindi nyo maririnig sa mainstream media? Mga kababayan, ikaw Lason at ikaw Kuting, kayo lahat, Abalos, okay? Maghamunan tayo. Total mayayabang kayo mga jutang Genemes kayo. Napag-alaman natin na natanggap na po ng PIDEA ng opisina ni Lazo noong April 7 ang letter ng PIDEA agent na kung saan mangre-raid sana doon sa 46C kung nasaan si Bongnet at si Terry doon sa Rockwell. Alright? Di ba ang sabi ni Lasso, ang sabi ng Malacanang, ang ating dokumento na ipinakita sa inyo ay AI generated. Okay? At gusto pa nga ng patay gutom na kiss as kay Lisa ay pakasuhan daw si Marlica dahil naglabas ng AI generated. Then kagabi, sa maihakbang ng maisog, nagsalita ang Pangulong Duterte na what? Nakita niyo yung dokumento na yan. At una ko ang pinasabog dyan, the reason why hindi na karay-karay yan si Marcos Jr., balikan muna natin noong 2022 para maalala ninyo. Di ba nung eleksyon, sinasabi ni Pangulong Duterte na may isang presidentiable na sumisinghot. Alright? At sinabi niya, nandoon nga yan sa listahan ng polburon nung siya ay presidente. Mayor pa actually. Ang sinabi niya, nakita niya yan. At napag-alaman ko sa ating source din na si Senator Amy ay nagmakaawa at lumuhod sa gobyerno ng Pangulong Duterte na wag nang pangalanan ang kanyang kapatid kasi nakaraan naman na yun. Kasi nga, di ba, 2012, pero hindi lingid sa kaalaman natin ay patuloy pa lang pagpupulburon test. Now, balik tayo dito sa dokumentong operation. Pre-op. Okay? Pre-op at yung authority to operate. Hinahamon-hamon kita, Lazo. Ngayon, nagyabang-yabang kayo dyan na may nahuli kayong 13 billion na shabu-shabu. Mamaya papunta ako dyan. Nagyayabang kayo pero hindi nyo makaray-karay kung sinong may-ari. I'll talk about that later. So mga kababayan, breaking news na tinanggap na o na-receive na ang dokumento ng office ng presidenteng Kuting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng puting ahas. April 8, received ng Malacanang Records. Okay? Ayon sa ating puting ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga jutang Genemes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent? Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga,
Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba? The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinibang kaagad ni Lasso at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon, di ba, ikaw Lasso, dahil nga sumulat itong agent sa kanila noong April 7 of 2024, actually na-receive ng PIDEA right away yung sulat. The day na pinorward sa kanila, itong letter ng agent na to, na-receive nila. Tuloy ko lang yung pagbasa. By a certain Maharlika, sana yon, a political blogger, which this agency immediately debunks. Dinibang kaagad na AI-generated daw mga yawa. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Kasi hindi ko naman kilala itong taong ito. Okay? Meron lang kasing may hawak nitong pinakita nating dokumento na nag-leak na ito sa pangkalawakan, di ba? Parang si Scheider lang. So ngayon, sa sobrang kabubuhan at kasinungalingan ni Lasso at ng Presidential Communications, gusto nilang palabasin akong fake news. Pero sila ang fake news dahil sumulat na mismo ang investigating agent sa kanila at na-receive nila na pinatotohanan ni agent na siya ang naka-undersigned at siya talaga ang dapat magre-raid kay Marcos Jr. at kay Terry doon sa 46C sa condominium sa Rockwell para sanang nagkaalaman na at na-check yung mga residue ng favorite ni Kuting na pulburon. So it just so happened na nung time na yon, ng panahon ni Noynoy, ay mag-loafer o magkasama sa mag-partner si Ochoa sa law office ni Liza. Kaya nga most Marcos, Ochoa, Serapio Tan. So sino-sinong kasabwat doon ni Ochoa? Si Serapio, si Tan, si Marcos o si Liza Marcos. So ngayon mga kababayan, kailangan niyong malaman bakit wala ngayong press release ang Malacanang kung sila ay para sa katotohanan, para talaga malaman na si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan, jutang ginemes ninyo, ilabas na ninyo sa media na natanggap niyo ang sulat. And I challenge Senator Bato. Senator Ronald Bato, kayo na lang po ang pag-asa namin dyan kasi kayo ang chairman ng committee sa Pulburon. So para makagawa po kayo ng tama at para kayo bumango sa taong bayan, which we are willing to embrace you, ganon sa ngalan ng katotohanan, na-receive nyo na rin. Kasi may nag-message nga sa akin, di ba, doon, ang sinabi mo, General, Senator Bato, basahin ko lang, may nag-message sa akin. Is it signal? Teka, I know. Wait. Okay, tingnan ko Basahin ko lang, Senator Bato, ang iyong mensahe. Ang mensahe ng mga pulburonik na si Kuting-Kuting. Kasi yung mensahe sa akin ni Palangga. Nawala na yon. Nag-comment kasi doon si Senator Bato doon sa PIDEA, tingi. Di ba? Tingi. Nasaan na ba yun? Haba kasi. Okay. Nasaan na may mga mensahe dito? Okay. Dami kong messages. Di ko na alam kung sino mga puting as. But anyway, di ko na makita. Okay.
Senator Bato, I hope, I know legit yung comment mo doon na sinabi mo, I think that was last week, na sinabi mo na hindi pa nakakarating sa'yo yung letter na binasa ko kanina. Ituloy nga natin tong letter. Sabi dito sa second paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS. All right, office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug cooperation. Para nagkukwento lang ako ng storybook. Mag-storybook tayo. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation of unknown reasons. So tama ang ating impormasyon na may nag-stop ba, may pumigil. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in folder with the blue cover sheet, confidential drugs inside the suspected high-end condo unit at the sworn statements given by the CI or the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously, spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered deeply from this agency's former crooked chief. Okay, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. CC, Office of the President, Senate on Public Order and Dangerous Drugs, and House Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Hindi pa ako naka-receive ng information coming from the Congress. Mabagal kasi yung puting ahas na din sa Congress. But ganun pa man, mga kababayan, natanggap na ng Office of the President pero bingi-bingihan sila. Ikaw, Lasso, natanggap mo na. At ang balita ko, pinag-meeting mo yung mga agent. Tamang duda ka na naman, tamang hinala ka na naman, naaning ka na naman, at pinagdududahan mo na naman yung mga tao dyan sa PDEA. The reason na lumalabas itong mga dokumentong ito, kasi sukang-suka na sa'yo ang mga PDEA agents dyan. Lahat dyan, kung sino pa man dyan, sa ginagawa mong kababuyan sa ahensya ng PDEA. And you, Senator Bato, ulit-ulitin ko, since nag-comment po kayo sa comment section na hindi pa nakakarating sa inyo ang sulat, ngayon gawin niyo po yung trabaho niyo. Ipa-check ninyo sa inyong opisina dahil nandiyan na. Since sa batas, based nga doon sa IRR, na explanation ni Attorney Glenn Chong, na kapag kayo ay nakatanggap ng reklamo ng mga taong bayan, required kayong sagutin within 15 working days. So, tignan natin ang kalendaryo. Senator Bato, kung natanggap mo ng April 8 at ang Office of the President, well, definitely wala tayong aasahan sa Office of the Kuting. Wala po tayong aasahan sa Office ng PDEA. Ang meron lang tayong aasahan at ipipressure natin ang bonggang-bongga since nag-comment si Senator Bato sa ating Facebook page, I challenge you, Senator Bato, dumating na po April 8,
So 9 is holiday. So that's 8, di ba? 1 working day yan. 8, 10, 11, 12. Okay? Ang Saturday, Sunday, hindi kasama. So 15. So 5 days. Okay? 15. 15 na, di ba? Linggo na, Monday na ngayon sa Pilipinas. So meron tayong 8. Tama ba? Okay, 1. O 5 days. So meron pa tayong 10 araw. So wag nyo nang paabutin, Senator Bato, ang pang 15th day. Since nag-comment ka naman ng bonggang-bongga, baka naman, pwede mo nang ipacheck ngayon. Isang kung wala ka sa opisina, pwede mo naman itawag sa iyong mga staff dyan na, hey, si Maharlika, yung nga bells, nagbratatatatat na naman. Kasi nakarating to sa akin, tandaan ninyo, ang mga puting ahas, kumadami yan. Meron sa opisina ni Kuting, sa opisina mo Lasso, kahit sa opisina mo, Senator Bato. So please do the right thing. Okay, do the right thing since kinonfirm naman na ito kagabi ni Pangulong Duterte at magkaalyado naman kayo ni Pangulong Duterte sa ngalan ng bayan kasi wala na po kaming parang hopeless na kami, Senator Bato eh. Wala na kakampi ang taong bayan. We're looking forward, nakakampi namin kayo. Wala po kaming aasahan sa PDEA. Wala rin kaming aasahan kay Kuting. Nandiyan na pag dinedman nyo to, ang pulburon letter nitong agent, mati-checkmate kayo dito. Madadama kayo o checkmate ko kayo lahat. Kung alam nyo ang ibig ko sabihin. Hindi mo pwedeng i-deny to, Lazo. Although sinungaling kayong lahat dyan sa mga kampo ni Kuting. Ako gusto ko yung sampalin ng ebidensya. Pero mga palangga, hold your breath. Kasi hindi lahat ng mahawak ni Maharlika ay pwede nating ipakita. Merong proper forum. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na sign po yung mga letters na pinakita ko sa inyo. Yun po ay legit. Yun pa ay katotohanan. Hindi ko itataya ang aking alindog dito ng what? Okay, gusto mo malaman? Ito pala, gusto niyo malaman, mga kababayan? Ayan, no, natanggap na ni Kuting, Office of the President. Okay, pangalanan natin kung sino ang na-receive nila April 8. Maria Cristina Falls ang pangalan, si Maria Cristina Falls. Okay, si Maria Cristina, yung false invento lang yun, ha? Basta a certain Maria Cristina Falls ang pumirma dito. Galing po ito sa, tataka kayo siguro, talaga itong Maharlikang ito, talaga ang daming ahas. Mga puting ahas. Sa mga kababayan, hindi ako mapapaya sa inyo dito. Hindi ko po itataya ang alindog ko kung wala tayong tangible evidence. Ha? Shout out kay Maria Cristina Falls na tinanggap, ganda pa ng dramatization, no? Na tinanggap niya ang letter ng PIDEA, former PIDEA agent na supposedly na magre-raid sa hideout o sa sesyon na pinagsisinghutan ni Marcos Jr. Huwag nyo kaming linlangin ngayon, although hindi ko pa napanood ang mahabang video dyan sa mga nahuli ninyo na pulburon, na shabu-shabu dyan sa Batangas. Huwag nyo kaming linlangin, PIDEA, hindi nyo yan operation. Sinabi mismo sa akin na mga taga-PIDEA na puting ahas na nag-aanyong tao na yung nahuli nyo dyan ngayon na 5 hours ago ibinalita ninyo, actually 2 days ago binalita ninyo dyan sa Inquirer, worth 3.5 million. Okay, tapos ngayon meron kayong balita 5 hours ago, siguro alam nyo nang expose kayo, no? Mga kababayan, balik din tayo doon mamaya sa love letter na ito. Okay? May nahuli sila, may nahuli sila ngayon, ito galing ito sa ating agent. Gusto niyo pakita ko? Oy, PIDEA. Actually love ko ang PIDEA eh. Except lang sa mga jejemon. Mahal ko kayo dyan, palangga, kasi kayo ay nagiging tinig bulong para sa taong bayan. Ayan, no? Akala mo, Yan po ay shabu-shabu. Sinend sa akin ito. Okay? Actually, mga kababayan, 14 billion worth ito ng shabu-shabu na nahuli nila sa Batangas.
Although, hindi ko pa napanood yung paliwanag nito ni Benhur Abalos na bidabidahan. Okay? At gusto nilang sabihin na seryoso ang gobyerno ni Kuting sa mga illegal na pulburon o shabu-shabu. Ngayon, mga palangga, dahil ayaw magpa-pulburon test ni Marcos Jr., pabida-bida sila dito sa eksena na may nahuli sila. Pero ang totoo, hindi nila to operation. Hindi nila to tinrabaho. Alam mo kung ano nangyari. Magulat nga naman kayo. Alam ng PNP, alam nyo Benhur o Benhar, whatever. Alam mo Lasso na hindi nyo to trabaho. Yung nahuli ninyo, okay, na sinasabi mong joint forces o joint efforts ng PNP, PIDEA at Chuchu, ito ay natsambahan nyo lang. Ayon sa ating puting ahas, shoutout sa mga puting ahas ko sa PIDEA Palangga, galingan nyo pa, huwag kayong magpahuli makagurgurin kayo ni Lasso. Huwag kayong magpahuli kay Lasso na jejemonyo dahil mananaig ang boses ng bayan. Alam nyo na, nakarating na ang letter ng agent na dapat nanguhuli kay Kuting sa pulburon, huwag na tayong bibitaw. Okay, balikan ko to. Actually, mga kababayan, yung 14 worth, bang sabi nila 13-something billion, pero itong sabi sa atin ng ating puting ahas, worth 14 billion yung natsambahan ngayon na 5 hours ago, 6 hours ago dyan, na nahuling shabu-shabu, na favorite din ng mga polboronic. Ngayon, effortless yung pagkahuli ninyo. Kaya magtigil kayo sa inyo mga drama na joint, mga sinungaling kayo mga putang ina ninyo. Ang tanginan to mga to, talagang nilililang ang taong bayan. Buti na lang may pinanganak na maharlika. Buti na lang maraming pinanganak na puting ahas, kaya nalaman ng taong bayan. Ang totoong kwento, basahin ko muna yung kasinungalingang kwento nila bago natin i-debunk. Okay? Sabi dito. Sabi ng Inquirer, sino ba naka-Inquirer? Di si Tambaloslos. Kanya yan Part owner dyan si Tambaloslos. Ito na, puro kasinungalingan. Basahin ko lang i-debunk natin. 5 hours ago, para mas maganda magbasa ng balita, ay nagkakwento ka, parang storybook. In Lucena City, police foiled early Monday, April 15, the transit of more than 2 tons of shabu-shabu in Alitagtag, Batangas. Slang. In Alitagtag town in Batangas province, Interior and Local Government Secretary Benjamin Abeles Jr. said the seized shabu-shabu as an estimated value of more than 13.3 billion. This is the biggest drug bust in the history of the country. Julul. Bas ka pang nalalaman. Abeles told newsmen in impromptu press conference. Wow, impromptu, hindi daw naganda. Walang script. Kayo magtigil-tigil nga kayo media. Impromptu ang mga giatay. Sabi niya dito. Abeles told newsmen in impromptu press conference held along the highway in Barangay Pinagcrusan, where the illegal shabu-shabu were intercepted aboard a van around 8 a.m. The seizure of the illegal shabu-shabu eclipsed the confiscation of 1.89 tea-bags of shabu-shabu worth 11 billion in Infanta. Wait, is this the right balita? 5 hours ago. Bakit napunta? Ano pala ito? Related. Okay? The seizure of the illegal drugs eclipsed the confiscation 1,518 tea-bags shabu-shabu worth 11 billion in Infanta, Quezon in March 2022. Okay? Ito, iba pala balita to. Ito. Abeles said the driver of the van was arrested and was placed under police custody. The van was bound for Parañaque City when flagged down at a checkpoint in Pinagcrusan by local cops under Captain Luis De Luna Jr. Alitagtag Police Chief. Abeles hailed De Luna for successful intelligence-driven operation which resulted in the interception of the illegal shabu-shabu. The Police Region 4A, citing a report from Alitagtag Police, said team of local cops
Ano ka buka leche, huwag natin basahin yung alitagtag. Okay? Okay, pasinungalingan natin. Okay? So itong nahuling ito sa alitagtag, mga palangga, ay aksidente lamang. Kasi, nung nag-checkpoint, ay medyo nagugulumihanan ang driver. So parang guilty ang lolo mo, yung driver. Kaya naman, random check lang ito, hindi ito tinrabaho ng PIDEA or partnership ng PNP. Parang random truck lang na dumaan, checkpoint, anxious o nagulumihanan, o vangag ng konti yung driver, na syempre, pag guilty ka, pag may dala kang mga pulburon or mga shab-shab, 'di ba? Talagang kabahan ka. So ngayon, random check daw ito ng mga ng itong truck na ito na nahulihan na papunta sa Maynila. So dahil nabangag-bangag itong driver, 'di ba? Nabangag-bangag, manakay kuting, kaya ito na nga. Okay? Nahuli na. Ngayon, mga palangga, okay? Ano nangyari dito? Ang nangyari dito ay sinakyan na lang ni Ben-Hur na kunyari ito ay what? Mga palangga, kunyari ay kanilang tinrabaho. So actually, tatlo yung truck na may bitbit. Hindi kaya kay Mark Anthony Sayaro to na BFF ni Marcos Jr. na isinama niya sa New York? Baka kontrabando nila to. So actually, merong truck, tatlong truck ito, sabi ng ating ng PIDEA friendship natin. Yung dalawa nakalusot. Mas malaki pa ang laman siguro nun. Yung dalawang truck na may daladalang shab-shab na kalusot. So isa lang ang kanilang na Julie. Ang kanilang na Julie Vega. Okay? Kasi nga, natsambahan lang nila. Okay? So yung sinasabi ni Abalos na ito ay tinrabaho ng PNP at PIDEA, wala silang participation dito. Pictorial lang ang ginawa nila. Kasi random ito, mga kababayan. Alright? So random ito. So question, it's good na mayroong nahuli na may bitbit na shabu-shabu. Ang tanong, sino ang may-ari nito? Bakit walang mai-present sa media? Bakit hindi napakadali lang pitpitin ng itlog ng driver? When I say pitpitikin na ganun, sino may-ari niyan? Si Sayarot ba? O si Lisa? Transaction ba yan ni Lisa? O baka kay Kuting Jr. yan? Question, mga kababayan, bakit walang mai-present itong gobyerno kung sino ang may-ari ng kontrabandong ito? So yun yung malaking katanungan. Hindi ako tututok dyan. Babalik tayo dito kay Pulboronic letter. Dito sa Pulburon letter na ito, mga kababayan, na sinasabi ko sa inyo na natanggap na ni Marcos Jr., natanggap na ng opisina niya, ano ba yan? Natanggap na ng opisina niya itong letter ng agent. Ano pang inaantay mo? Senator Bato, Bato, ikaw na lang ang pag-asa ng bayan. Hindi ako magalit kasi palangga, ang ebidensya, ang mga pangyayari ay umaayon na sa atin. Araw-araw na ako nagagalit. Ang mga ebidensya, ang mga sirkumstansya ay overwhelming. So, ang inaantay na lang natin, paki-message nga si Senator Bato. Mga kampon, mga kawal ni Maharlika, inuutusan ko kayo sa ngalan ng aking magic wand. Kailangan ninyong puntahan ang Facebook page ni Senator Bato. I-message ninyo, Bato, pick. Sabihin niyo, Senator Bato, nandyan na daw po yung letter ni agent na kung saan siya dapat ang uhuli kay Marcos Jr. na nagpupulburon. I-comment nyo, Senator Bato, hindi po AI yung inilabas ni Maharlika. Kasi kinonfirm nga ni Pangulong Duterte yon at gusto na nga pong magpatawag at willing mag-testify si agent na imbestigahan siya, willing siyang harapin ang lahat ng mga katanungan sa Kongreso, Senado, kahit sa lahat ng opisina sa proper forum para buksan ang kwento noong 2012 na pinigil ni Lisa Tanas dahil sa kanyang koneksyon, sa kanyang partner, sa kanyang law firm na si Ochoa nung panahon ni Noynoy na hindi matuloy ang pag-raid sa Pulboronic activity ni Kuting. So kung gagawin nyo, Senator Bato, Congress, kung sino pa,
Google nga natin kung sino ang, Senator Bato. Teka natin. Senator Bato. Okay? Polvoron Committee. Okay? Tingnan natin. Polvoron Committee. Okay. Ngayon, ito. Introduced by, ito, nasa Senate tayo. Okay, ano to? 18 Congress pa ito Okay. An act. Iba tong nakita ko. Tingnan natin. Senator De La Rosa, Senate of the Philippines. Tingnan natin kung sino itong mga boljaki natin, ha? Boljaki natin ng bonggang-bongga, 19th Congress. Ano yung mga committee hinawakan ng lolo nyo? Senator Bato, Okay, tignan natin mga palangga. Committee on Chuba-Chuba Chuchu Pulburon. Hanap tayo. Okay, Nieta Labo. Okay. Pulburon. Hinahanap ko lang yung Pulburon. Asan yung Pulburon? Bakit nakatago yata yung Pulburon? Okay, tignan natin. Pulburon, ba't di ko makita? Committee 41. Okay, government, games and amusement. Okay, health, national defense security. Ito, public order, number 28. Public order and, tama, and dangerous Pulburon. Senator Bato de la Rosa. Okay? Ikaw ang chairperson. Ngayon, sino ang iyong mga tao under you? Okay. Anyway, huwag natin basahin. Ay, baka maantala kayo. Sayang naman yung excitement natin. Basta, okay. I-message yung Senator Bato ngayon na mga palangga, nasabihin nyo, uy, imbestigahan nyo na, nandyan na yung sulat ni agent. Kailangan malaman ng taong bayan na nasa inyo na. Hindi po pwede magsinungaling ang Office of the President, hindi pwede magsinungaling si Lasso na sasabihin niyang AI ito. Ipupusta ko sa inyo ang alindog ko. Kung sino gustong tumaya sa alindog ko? Game? Sino ang gustong tumaya sa alindog ni Maharlika? Okay? At Committee on Dangerous Pulburon. Yes. Sulat nyo nga dyan. Isulat nyo yung mga, members ng Committee on Dangerous Pulburon. Okay? Sulat nyo dyan para mabasa ko. Para magdaldal na lang ako. Tulungan nyo naman ako palangga. Sino ang tataya daw sa alindog ko? Sulat nyo yan. So ngayon, actually hawak ko ng ebidensya. Hindi lang akong pwede ipakita Kasi, syempre, kailangan natin ng protektahan ng mga bagay-bagay. Right? Kaya naasar ko na lang sila. Mang-asar na lang tayo sa PDEA. Galit na galit yung mga yan PDEA, hoy, Lasso. Huwag ka magsinungaling dito. Ilabas mo ang sulat. Pati isap, ipatawag sa extraction. Yes, dapat ipatawag lahat yan. Okay? Pero dito muna tayo pumukus kay Pulburon. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan, ulit-ulitin ko, at i-echo nyo ito nga kasi ining laban natin, mga palangga, hindi ko laban lang ito. Laban ito sa kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga apo ninyo, na ngayon ay lumalaganap ang mga Pulburon. Ngayon may nahuli dyan, baka i-recycle na naman ang mga hitad na mga yan, kasi nga, wala namang nahuling sino ang may-ari ng worth 14 billion na yan, almost 14 billion. Maniwala ba kayo na hindi malocate kung sino yan, may nahuling truck? Random yun Naswertehan lang nila. Kaya nga sabi ko si Sayarot, si Lisa ba ang may-ari ng Epectus? Na kunyari, sige, kasi ang ingay ng mga maisog baka pumunta sila ng Maynila, baka wakasan ni si Kuting, o kunyari palabasin natin na seryoso ang gobyerno ni Kuting na manghuli ng Pulburon. Kung seryoso kayo, ngayon ipatawag nyo na si agent na willing mag-testify sa Congress. Kaya Senator Bato, peak. Hindi na natin kailangan magbato-bato, peak. Now na. Kasi tututukan ko po kayo. Ito pong magic wand na to ngayon, mabait to sa inyo. Senator Bato, mabait to sa inyong magic wand, okay? Hindi ko to bibiglain. Kasi I'm hoping talaga, but seriously speaking, I'm hoping na gawin nyo po yun tama. Kasi kayo yung chairman. Sana hindi kayo magpapa-impluwensya
kay Marcos Jr. o kay Lisa. Sana po wag kayong pumayag na i-bribe kayo. Kasi pag binribe kayo, sino nakakampi namin? At ito pala ang challenge ko. No, hindi ka pwede makawala dito, Senator Bato. Kasi ganito yan. Ang tanong, kung April 8 mo natanggap, so you have 5 days, bigyan pa kita ng 10 days. Kasi syempre, busy kayo, diba? Kailangan 15 days, sagutin nyo. 15 working days. So, teka, bilangin natin na to. Tandaan nyo, magtulungan tayo. Alright? Tignan ko to. And date. Calendar tayo. So, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ako, mahaba-haba pang biyahe natin. Okay? So, March 29, Monday. March 29, Monday, last day yon na dapat sagutin ng gobyerno, ng PIDEA, ng Office of the President, ang letter ni agent. But sabi ko nga, wala na po tayong aasahan sa PIDEA, wala rin na tayong aasahan kay Kuting. Siyang involved dito ng pulburon, alam nga naman sasagot to, ayaw nga magpa-drug test eh. Ayaw nga magpulburon test, expect pa kayo na sasagot siya. So ang pag-asa na lang natin dito, si Senator Bato. Senator Bato. Senator Bato, kailangan nasa limelight ka ngayon. Ha? Kailangan mo rin to. Mga kababayan, sa lahat ng mga palangga ko, bigyan natin siya ng hindi natin siya bigyan. Ito yung nakasaad sa batas eh, na dapat sagutin nila within 15 working days, which is April 29 ang huling araw. Pero kung ikaw, kasi suppose maririnig mo to. Naririnig mo to. Ngayong araw, hindi pwedeng ma-miss mo to ang problemang atong pulburon letter na ito. So, but if you are really para sa mawakasan na itong pulboronic issue ni Kuting o mawakasan na ang sinasabi ng PIDEA na AI generated daw ito, please, itayo mo. Itayo nyo po yung balls. No? Itayo nyo ang bayan. Paano mo itatayo ang bayan? I challenge you, maglabas ka ng statement within 1 week. Ayoko naman masyado akong demanding. Kasi I know you're busy, Maglabas po kayo, Senator Bato, ng statement na natanggap nyo na ang letter ng agent. Ngayon, bibigyan ko pa rin kayo ng partidang laban. Okay lang, sige, busy kayo ngayon, next week. Okay? I'm giving you hanggang April 29. Kasi yun yung last day ng 15 working days. Pero bubodyakin kayo ng aking mga palangga. Yeah, April 29. Tama ba? Ano pinagsasabi ko? March? O April 29. Besang bangag na eh. Pag inaanto ka, bangag-bangag ka rin, di ba? Nakatutok pa tayo dun sa maisog gagabi. So kulang talaga ako sa tulog. But again, I'm trying na maging sane ako kaysa naman maging bangag ako katulad ni Kuting. Right? So good mga kapatid. Hindi natin awayan si Senator Bato. Mag-comment na kayo na imbestigahan niya na to. We demand proper investigation. Ipatawag si investigating agent na nagsasabing, yes, indeed, na dapat ay may magaganap na pag-raid kay Marcos Jr., kay Bonget, kasama si Terry. Pero si Terry, hindi na to kasali. Kasi I believe nagbagong buhay na siya eh. It just so happened during that time, kasi tapos na yan eh. I don't know. I'm not sure kung gumagawa pa rin siya. Pero the issue here is si Bonget, si Kuting. Kasi, presidente siya eh. Papayag ba kayo na ang presidente nyo bangag? Actually, pumayag na nga tayo eh. Magdadalawang taon na tayo, may bangag na presidente. Para sa katahimikan ng taong bayan at nakasalalay ang 120 na pala tayo ngayon, 120 million Filipinos, baka sobra pa, hindi dapat papayag ang taong bayan na pinamumunuan tayo ng bangag. At hindi sana kayo pumayag na ang isang PIDEA chief na si Lasso ay maglalabas na lang ng kanyang pagdedebunk sa mga dokumentong nakita na mismo ni Duterte, nakita na rin ng ibang mga tao sa PIDEA na
Sinungaling siya na, na AI daw ito. How can you trust these people? Na harap-harapang binababoy, niloloko kayo. Paano mo pagtatawalaan sila? So na ng jojombag ng abogado kaya Attorney Delgado. Paano ko naman makakuha yung video na yon? Kung hindi galit sa kanya ang mga taga-PIDEA dahil siya ay corrupt, dahil siya ay nananakit, nang-aabuso ng power. Lahat na lang kasabwat ng pulburon. So dapat wala rin ginagawa si Kuting, under niya si Lasso. Well, what do you expect kung ang iyong presidente ay bangag? Natural po, protektahan niya yung kanyang inupong bangag din. Kaya sabi ko nga, wala tayong maaasahan. But, sa ngalan ng katotohanan, ilalabas natin itong mga sulat-sulat na yan kung kinakailangan at hindi nila pansinin. Kung hindi tayo papansinin ni Senator Bato, alam niya na kung anong kasunod doon. Pakabait mo na ako hanggang April 29. Pakabait muna tayo, ha? Kasi syempre, actually, wala namang reason para boljakin natin siya. Makikiusap tayo na gawin niya yung tama. Hindi para kay Maharlika. Hindi para masabi na yes, si Maharlika ay tama. No. You do this, Senator Bato, para sa taong bayan. Hindi para sa akin. Kahit anong pagbibintang nila, pagbabato na sa akin, wa pakels, wa effect yan sa akin. Pero mas may pakialam ako sa gagawin ninyong tama dyan. Kasi nakasalalay dito ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ayoko na po, Senator Bato, na pamunuan tayo ng bangag. Imagine niyo, ang presidente bangag, ang mga cabinet secretary bangag, ang asawa kidnapper. Saan tutungo ang kinabukasan ng ating bayan? Mga jutang ginimis. Nag-raid. Ay, hindi, random, hindi pala raid. Randomly nahuli. Pero walang ma-present kung sino ang may-ari ng pulboronic na yun na 14 billion. You know what I mean? See that, mga mamamayang Pilipino. I'm here for you. Alam mo, I talked to someone before tayo mag-vlog. At this person from PIDEA. Okay? Ang sabi niya sa akin, Miss Maharlika, kami dito na mga taong maglilingkod dapat sa gobyerno, may takot kami na baka tanggalan kami ng trabaho o gurgurin kami. Sabi niya, hindi kami basta-basta makalabas. Kaya sabi niya sa akin, naniniwala kami na ginamit ka ng Diyos, sabi niya sa akin, na maging boses ng taong bayan. Ang sabi ko naman sa kanya, I think ma'am at sir, kasi dalawa yun eh, ma'am at sir. Naka-group chat kasi kami, si ma'am at saka sir. Okay? Sabi ko actually ma'am at saka sir, even though kayo ay natatakot kasi baka gurgurin kayo, ginawa niyo po yung tama. Naiintindihan ko kayo kasi may mga pamilya kayo. Kayo po dyan sa PIDEA, sa PNP, mga nasa AFP, I totally understand you dahil nasa isa tayong karimari-marim na gobyerno. Alam ko the moment na malaman nila na isa kayo sa informer ko, tatanggalin kayo ng trabaho. Kaya ingat na ingat din ako kasi alam ko meron po kayong mga pamilya. May mga binubuhay kayong mga anak. Pero I'm thankful, kaming mga taong bayan, lahat po ng TPA ko. TPA, yun ang TPA. Team Puting Ahas. Okay? Team Puting Ahas yan na lahat ng TPA ko, pinoprotektaran ko kayo. My God, ano ba tong ginawa nyo sa akin? Binabala nyo yung alindog ko. Minsan sabi ko tinatanong ko yung Diyos, sabi ko, Lord, ano ba tong mission na binigay mo sa akin? I believe lahat naman ng tao may mission sa buhay na ito. Bakit napakabigat naman ng mission na ibinigay mo sa akin? Dati nagpa-cute-cute lang ako din sa Facebook ko, di ba? Nag-i-enjoy lang ako, pero ito yung mission na binigay mo sa akin. Hindi ko to hiningi. Di ba? Sana pala hiningi ko kay Lord, maging bilyonarya ako, ano? Hindi ko kasi hiningi sa kanya eh. Just, enjoy life every day. Tapos, all of a sudden, ito mga TPA ko, kasalanan nyo to eh. Ano mga TPA ko, kasalanan nyo to. No, just kidding. I believe, lahat tayo may purpose sa buhay.
At naniniwala ako, yung paggalasing ni Kuting sa kapangyarihang ibinigay natin sa kanya, na pinagtiwalaan siya uli. Nabudol nga tayo para gawin ang tama. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na magising ang mga nabudol para sabihin, no more Marcos. Tama na ang pag-aaway ng mga loyalista dati na pinaninindigan natin na si Marcos Jr. ay gagawa ng tama. Iyon, naniniwala ako na may misyon tayong lahat na nakikinig. At dyan ang Diyos, God's intervention na malagay si Kuting sa kapangyarihan at siya ay malasing kasama ang kidnapper niyang asawa at ang mga demonyitang lahat naman nakapaligid sa kanya at handa na, I think, ang tadhana na bawiin ang kapangyarihang masyado silang nalasing. At you, Senator Bato de la Rosa, kasama ba si Senator Padilla dito? Ay, sama natin ang alindog ni Robin Padilla. I think they're there for the people. Shout out naman. Senator Robin Padilla, tama ba? Chinek nyo? Okay, kung kasama dito sa Committee on Pulburon, okay? Sama natin si Senator Padilla. Senator Padilla, alam mo, pero nag-sorry na ako sa'yo, Robin, Wala akong sa'yo. Masamang tinapay sa'yo. Okay, nag-sorry na ako sa'yo, Tanggapin mo yung sorry ko. Sa ayaw mo't sa gusto. Kasi, nainis ako kay Senator Robin Padilla nung time na nagsalita siya na, di ba, ang pinagpasalamatan talaga niya si Inday. Tapos, syempre, bilang isang budol-budol na Marcos supporter, nasasaktan tayo, di ba? The moment na may nang-aaway kay Kuting, ako yung bumubunganga. So, nung sinabi kung tama yung pagkaalala ko, sinabi ni Senator Robin Padilla na parang may mga taong pumipigil sa kanya, hindi na siya makalapit kay Apo Kuting niya. So, parang nagalit ako doon. Hindi parang, nagalit talaga ako, nag-viral yun So, nagkamali ako. Tama pala si Senator Robin Padilla doon. Na talaga, alam ko na mga hayop kasi talaga mga nakapagilid kay Kuting, ayaw siyang palapitin. So, kaya I said sorry. Madali lang ako. Pag ako nagkamali, mga kababayan, I will say sorry. Hindi mahirap mag-sorry. So, ngayon, Mr. Padilla, Mr. Senator Robin Padilla, Team Puting Ahas, True Filipino Army. Yes, pwede rin True Filipino Army. So, nag-sorry na ako sa'yo. So, bati na tayo, okay? So, ngayon, magtulungan kayo ni Senator Bato. Nandyan na po sa office ni Senator Bato. Nandyan na yan sa email o sa computer o kung saan man. Na-receive na. So, please, dahil pareho tayo ng pinaglalaban natin dito, kung pare-pareho tayo para sa taong bayan, then you start the investigation together. Subukan nyo namang pabilisan. Okay? Sino pa mga palangga? Yung kasama niya. Sino ang kasama doon sa Committee on Pulburon? Sabi ni Sir Vando IV, Maharlika, you are commendable crusader, but have cases been filed formally in the Philippine court against BBM's accomplices? Marami naman siyang kaso, di ba? Against BBM's accomplices. Sa labas, yung pag-kidnapping ni Lisa. Yung pagiging kidnapper ni Lisa. Nasa UN. Okay? Sino mag-file sa kanila ngayon dyan? Gugurgurin nila lahat. Pero may naka-file ang kaso nasa UN, si Lisa Tanas at ang kanyang mga cohorts sa pagkidnap sa mga bata. Kung masagot ko yung tanong mo, I think yon. Yeah, thank you Palangga. Wala pa ngayon kasi natakot nga magurgur Kita mo ang mga taga-PDEA, tatakot matanggalan ng trabaho. Ang mga taga-AFP, natakot din. Si Senator Bongo kasali din. O lahat ng mga kasali. Lahat ng mga kasali din sa Committee on Pulburon, din go na. Lisa Tanas Turkey extraction. Kidnapping niya. Pinaganda-ganda lang nila pakinggan. Sabi ni Chuen Magi. Mga tahimik sila Bato, Bongo. Ang lakas ng kamandag ni Lisa, sabi ni Mia Pochi 51. Baka naman to matiming lang. O, isama nyo na. So, i-google natin. Mamaya, sa susunod na vlog natin, okay? Nasabihin ko sa inyo kung kayo ay busy. I-check natin kung sino-sino yung sa Committee on Pulburon. Then, boljakin natin silang lahat. Okay? Boljakin natin ng hindi naman boljakin. I-push lang natin sila. Marivi Rabe, we need more people like you, Miss Maharlika, fighting against this evil governance of LBM admin. Salamat Palangga. I wish I can hug all of you. Actually,
Nakakapagod yung laban natin. But sabi ko nga, nasa exciting part na tayo. Feli Molina, ma'am, sila ang AI as in all idiots generated. I love that. Then Scorpion, thank you. You're all, alam mo palangga, magaling ka. Okay, pwede kang maging advisor ko. Para may tatakbuhan, ano. Dami mong alam. You know, only smart people can do that, believe me. Mga ganyan-ganyan drama mo. Ang galing eh. Si Casey, si Ezra, Marlica, ang mainstream media tulad ng GMA7, TV5, pati TV and radio stations ayaw i-discuss, ibalita ang PIDEA leaks. Pulburon. Kaya si Senator Extractionapper, sabi ni Minda Diaz, I like that also. So kaya nga si Senator Bato at ang Committee on Pulboronic, illegal pulboronic, di ba? Sila ang pupersahin natin. We're giving them until April 29. Kung wala, sabay-sabay natin silang tutukan ng magic wand. At gagawin natin silang palaka. Gagawin natin silang palaka lahat. Kakapagod na itong mga inayubak na mga pulboronic issue na ito. Ay, nako. But gano'n na, I'm so happy. Kasi lahat po ng information na binibigay ko sa inyo, totoo. Hindi na pwedeng pasinungalingan ni PIDEA ito. PIDEA, dali. Gadon. Dali, pakasuhan mo na ako kay PIDEA. Tagal niyo, di ba? Di ba? Hinamon ko sila. Kailan pa yun? Last week pa yun. Nasaan na yung kaso? Na sinasabing si Marlica ay nagpakalat ng AI generated. Gadon. Jutang sa patay goods ka lang. Disbar ka na. Pag hindi ka nagmakaawa kay Kuting Dong, wala kang nilalamon ngayon, ha? Kaya mang-extort ka na lang ng pira dyan sa mga Chinese businessmen, ha? Nag-extort ka. Kaluoy man. Ang mga taong nagninegosyo, mga Chinese-Filipino, tapos, nangutang-utang ka dyan. Akala mo, hindi ko alam, ha? Nangutang-utang ka na. Sino ngayon patay gutom sa atin? Ako o ikaw? Alam nyo na yung sagot. Diba? Pakasauhan daw ako, mga hayop na ito. Bakit ba ganito ang gobyerno natin? Pag nagsalita ka, pag nag-criticize ka, pag nagsabi ka ng totoo, ikaw pakakasuhan? Only in the Philippines. Well, nangyayari din kahit sa Amerika yata, may mga ganun din. Ikaw na yung nasa tama, ikaw yung hindi nagnanakaw, ikaw yung walang ginugurgor, ikaw yung walang inaabuso, ikaw pa ngayon ang tatakutin ang buwaka ng inang sindikatong gobyernong ito. Sila yung nagpapanalo sa loto, sila yung nagpupulburon, sila ang nag-extort, sila yung nagbabribe, sila ang gumagawa ng kasinungalingang kwento, tapos sila papalakpakan natin. Ano yon? Of course, hindi papayag ang alindog ko dyan, mga hitad. Hanggang sa huling patak ng dugo ni Marlica, ilalaban natin ang kapakanan ng bayan. Kaya hindi AI-generated ang ipinakita ko sa inyo dahil pinatotohanan ng ating former President Rodrigo Roa Duterte kagabi. And I challenge you, Senator Bato, Senator Robin Padilla at lahat ng mga under that committee to open an investigation in aid of chuchu legislation. Lagi kasing ganun eh. In aid of chuchu legislation. Palitan nyo na nga lang yung dyan. Senado, puro lechehan. But anyway, still, we're looking forward. We're looking forward na mapatawag po si agent. Kasi, na-receive na nila. Excited ba kayo sa hearing? Alam mo, excited ako. Ano kaya itsura ng agent? Paano niya kaya sagutin yung mga katanungan? Diba? Ang ganda, diba? Imagine mo, maririnig natin na sasabihin ng agent na tama po yung hitad na vlogger na yun. Na legit po or bona fide po yung documents na yun. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil ako po mismo ang pumirman yan. At hindi totoong AI generated. Ang sarap sa tenga. So ang next yung gagawin, nasa kalsada na kayo at mag-speak up day na kayo. Ganon lang yun. Pero again, hindi po tayo patitinag at kulitin nyo ng kulitin si Senator Bato. Senator Bato, kailangan namin ang ulo mo. Kailangan yung ulo mo, yung talino mo. Okay? Senator Bato, magkaliwanagan tayo ha. Aabangan ko po kayo at babantayan ko po kayo. Itong magic wand ay good and bad ang power nito. Good, gusto kong mahipo ang iyong
puso. Hipuin natin ang iyong puso para sa taong bayan. Because if you're really for the truth, if you're really for taong bayan, we will start the investigation ASAP. Alright? So this is your Fair Lady Maharlika. Dahil umaga na dito, magkakape-kape muna tayo. Hindi po ako titigil sa pagboljak sa mga kalaban ng bayan. Dahil naniniwala ako, lahat tayo ay may misyon dito sa lupang ito. May misyon na inatang sa atin ng Diyos na huwag nang patagalin ang bangag na bangag at pulboronic government dahil malulubog ang kinabukasan ng inyong mga pinalanggang mga kabataan. Thank you. Bye, Senator Bato.